Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na muli mo po kami dinako Panginoon sa iyong bahay-sambahan para po muli pong mapakinggan at maranasan ang iyong himala, pag-ibig at pangunguna sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Ang aming mga puso, ang aming isipan ay palagi pong nakapag-isip ng masama. Ang aming pong ginagawa, kung meron ko pong nakikita na hindi po ayos, hindi po tama, Panginoon, sa aming sa inyong paningin, linisin po ninyo kami at pangunahan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa umagang ito at marapatin mo, Panginoon, na ikaw ang aming itataas, ikaw ang aming purihin, ikaw ang aming luwalhatiin at kilalanin sa aming mga buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mapu po tayo. Praise God. Actually po, hindi po ako magsasalita ngayon. No? Magtitestimony lang po ako. Bibigay po ako ng patotoo. Praise God. So, hindi na po tayo magtatagal. Tayo po'y tumayo. Tawagin ko po yung ating Pastora Eva para po sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Praise God. Upo na po tayo. Praise God. Exercise daw yon. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Praise God. So siguro mamaya na po yung magkape. Meron po tayong libreng kape, libreng tinapay, at meron din pong pandesal tsaka linagang saging. Ayan. So mamaya din po habang merong pagtuturo ng mga instrument, ayan, meron kayo diyang kape-kape. Tamang-tama po kasi 'di ba malamig tsaka medyo umuulan-ulan. Amen po ba? Praise God. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Tingnan ninyo, di ba ang gaganda at mga gwapo. Sabihin po ninyo, masaya ako na nandito ka ngayon. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Kasi kahapon, di ba, yung bagyo? Kahapon yung bagyo, pero salamat sa Panginoon at tayo pong lahat ay ligtas. Amen? At nakaalis na po yung bagyo. So, yung bagyo na yon, yun po yung pag-uusapan natin na ngayong umaga. Handa na po ba ang lahat? Amen. Buti naman po yung mga bata nasa kabilang side kasi lakad sila ng lakad. Pero ngayong umaga, sana po ay makinig po tayo sa salita ng ating Panginoon. Kasi yun po yung purpose natin, kaya tayo nandito. Amen? Hindi po tayo nagpunta rito para kay pastor, para kay sister, para kay brother. Hindi po. Nagpunta tayo dito para sa ating Panginoon. Amen? Praise God. At hindi niya tinitingnan yung panglabas nating anyo. Kung naka-short man tayo, nakasando man tayo, ang tinitingnan ng Panginoon ngayong umaga, yung puso natin. Amen? Praise God. Wala po yatang ngayon, medyo nagkaroon po ng problema yung ating, parang kumislap kasi kanina, umusok. So, hindi natin alam kung ano po yung naging problema. Ayan. So, basahin ko muli. Kung sino po yung may mga Biblia, or kung merong Bible yung mga cellphone ninyo, pakibukas po sa Mateo chapter 8, verse 23 hanggang 27. Parang konti po ngayon yung ating mga nagsimba kasi baka po ay, yung iba po ay natakot sa ulan. Amen? Praise God. Or baka binaha din po sila. Kagabi po, binaha po tayo dito sa kalsada. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi naman siya tumaas ng
talagang tumaas. Hindi po, hanggang ano lang. Diyan lang po sa hagdan. Praise God. At salamat sa Panginoon kasi huminto rin po yung ulan kagabi. Ayan, andyan na po ba kayo? Mateo chapter 8, verse 23 hanggang 27. Basahin ko po. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo, sabi nila. Ngunit, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakalit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Amen? Praise God. Familiar po ba kayo sa sa verse na ito? Amen. Patungkol po ito sa mga alagad ng ating Panginoon, na kasama palagi ng ating Panginoon. Kapag ang ating Panginoong Jesus ay naghahayag ng salita ng Diyos, pumupunta siya sa iba't ibang lugar, kasama niya palagi ang kanyang mga alagad or disipulo. Amen. Praise God. At karamihan po sa kanyang mga alagad ay mga fishermen. Amen? Sila po ay mangingisda. So, ibig sabihin, ito na yung hanap buhay nila. Siguro mula pa nung maliit sila, kasama na sila ng kanilang mga magulang, sa pangingisda hanggang sa sila ay nagka-pamilya. So ito na yung nature ng kanilang trabaho, yung pangingisda, maliban lang kay Mateo. Kasi si Mateo po ay isang maniningil ng buwis. Amen? So, sila po ay sumasama. Alam niyo po ba ang mga alagad na ito? Halos ibinigay na nila yung kanilang buhay sa Panginoon. Kasi, nung sumunod sila sa ating Panginoon, iniwanan na nila yung kanilang pamilya at hanap buhay. At sila ay sumunod sa ating Panginoon. Amen? Praise God. At ang sabi po ng Panginoon, pumunta tayo doon sa kabilang ibayo. Nung pumunta po sila sa kabilang ibayo, sumakay po sila ng, anong sinakyan nila? Bangka. Ayan, bangka. At alam niyo po ba, hindi lamang sila yung kasama ng Panginoon. Meron pa silang mga kasama. So nung sila ay sumakay ng bangka, at before po yon, ang ating Panginoon kasama ng ako. Amen. Kasi maaga pa naman. Hindi naman tayo aabutin ng 2:00 dito or 1:00. Amen? Praise God. Di ba masarap pong makinig ng salita ng Diyos? Habang mamaya may kape-kape. Praise God. So, meron pong na-encounter ang Panginoon na merong sakit na ketong. Leprosy. Nakakita na po ba kayo yung may sakit na ketong? Nung 1980s po, yung may mga sakit na ketong, meron po dyan sa tala. Dyan po dinadala yung may mga sakit na ketong. Alam niyo po ba, kapag may ketong ka, kasi yung nakita ko po nung may inatenan po kami na church doon, halos po lahat ng mga uma-attend, mga member, may sakit na ketong. Pero, meron na po kasing gamot yan eh.
sa tala, yung kamay po nila napupudpod. Halos yung iba po wala ng kamay, wala ng mga daliri. Kasi yun po yung kapag may sakit kang ketong, unti-unting naaagnas yung yung balat mo. Yon. Pati yung mga kamay mo. Kaya kapag nakipagkamay ka sa kanila, syempre di ba tayo mga Kristiyano, hindi po nawawala yung pakikipagkamay. Pag nakipagkamay ka, kulang yung daliri nila or wala na pong, pudpud na po yung mga kamay. So yun po, alam niyo po ba nung na-encounter ng Panginoon ang isang tao na may ketong, pinagaling ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, ano ba yung kailangan mo? Ano yung gusto mo? So syempre, siya bilang may sakit, hiniling po niya na pagalingin siya ng Panginoon. At sa oras na yon, dahil sa pananampalataya ng taong yon na mapapagaling siya ng ating Panginoon, gumaling po siya. Amen? Praise God. Dahil nakita ng Panginoon yung pananampalataya ng taong ito. At hindi lamang yon. Kung nabasa po ninyo yung isang may katungkulan, isa siyang opisyal na Romano. Na-encounter niya ang Panginoon, sabi po niya, Panginoon, sabi po niya, may sakit po yung aking katulong. May sakit po yung aking katulong. Nais ko po na pagalingin niyo siya. Pagalingin niyo siya, sabi ng ganun. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, pupunta ako. Pupunta ako doon sa bahay mo at titingnan ko yung katulong. Sabi niya, Panginoon, wag na po kayong pumunta. Basahin ko po Sabi rito sa chapter 8, verse 7, sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Sabi ng Panginoon. Ang sagot niya, ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. O diba? Kakaiba po yung pananampalataya ng opisyal na ito na Romano. Imagine, opisyal siya. May katulong siya sa kanilang bayan. Pero ano ang nakita ng Panginoon dito? Yung kanyang pagpapakumbaba. Hindi niya pinagmalaki na siya ay isang official. O sabihin na natin, kapitan siya, di ba? But, nung na-encounter niya ang Panginoon, at dahil sa meron siyang pagmamahal sa kanyang mga katulong, ibinaba niya yung kanyang katungkulan. Dahil ang kaharap niya ay walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen? At nakita ng Panginoon ang kakaiba niyang pag-uugali. Hindi niya pinagmalaki yung kanyang katungkulan. Amen? Kasi ang Panginoon, tinitingnan niya yung ating kalooban. So, anong nangyari? Pinagaling ng Panginoon ang katulong ng opisyal na ito. At hindi lamang yon, no? Meron pa rito yung pinagaling ng Panginoon. Yung biyanan ni Pedro. Biyanan ni Pedro. Amen? Praise God. So, ang dami pong ginawa ang Panginoon na himala sa buhay ng mga tao nung panahon ni Jesus Christ. Marami siyang ginawa. Nagpaalis siya ng mga inaalihan ng demonyo. Kaya po, nagyayana ang Panginoon na umalis sila sa lugar na yon. Kasi marami na pong tao ang sumusunod sa Kanya dahil napakinggan na nila, nalaman nila na ang Panginoong Yesus, yung mga ginawa niyang himala, kaya maraming sumunod sa ating Panginoon. So kinakailangan na nilang tumawid sa ibayong dagat para ang ating Panginoon ay makapagpahinga din.
Kaya sila ay sumakay ng bangka. Sila po ay naglayag, nagbiyahe, papunta sa kabilang ibayo. But, tingnan po natin yung kwento na to. Habang kasama ng mga alagad ang ating Panginoon, may nangyari, di ba? May nangyari sa kanila. Ano yon? Dumating ang malakas na alon, malakas na bagyo. So, ang ibig sabihin nito, bagamat kasama ng mga alagad ang ating Panginoon, may mga pagsubok. Ano ba yung mga bagyo? Ano yung alon? Ano yung malakas na hangin? Yun po yung mga problema, pagsubok natin sa ating mga buhay. Amen? Na kahit tayo ay mga anak na ng Diyos, na kahit na tayo ay sumasampalataya, sumusunod sa ating Panginoon, dadating at dadating sa ating mga buhay ang mga problema. Amen? Praise God. Kagaya din ng mga alagad. Hindi nila inaasahan na dadating ang malakas na bagyo. Dadating ang malakas na alon na halos mapuno ang kanilang bangka. Amen? So tingnan natin yung kanilang, ano yung karakter ng mga alagad. Anong nangyari sa kanila? Ano yung reaksyon nila? Sila ay natakot. Natakot. Ano pa? Ano pa yung nangyari sa mga alagad? Nagpanik sila, di ba? Nagpanik sila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Tingnan nyo karamihan sa mga alagad ng ating Panginoon, fisherman. Di ba? Mangingisda. Di ba kapag ikaw ay mangingisda, alam mo na yung gagawin mo kasi nasa dagat ka, di ba? Nasa dagat ka. Alam mo na yung gagawin mo. Kung ikaw ay nasa bangka, ikaw ay nasa laot, alam mo na dapat yung gagawin mo. Pero bakit natakot sila? Hindi nila alam yung gagawin nila. At sila ay nagpanik. Anong ginawa nila? Tumakbo sila papunta sa ating Panginoon na kung saan ang ating Panginoon ay natutulog, nagpapahinga. Kasi ang ating Panginoon ay napagod. Napagod. Tingnan nyo nung time ni Jesus Christ, siya ay 100% na tao. Na napapagod, nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam ng antok. Kasi di ba natulog yung Panginoon? At dito, ang mga alagad, hindi nila alam yung gagawin nila. Fishermen sila, dapat alam na nila yung gagawin. Dahil sa takot. Di ba ganun tayo? Kapag dumating sa atin ang problema, pagsubok, ano yung nangyayari sa atin? Nagpapanik agad tayo. Natatakot agad tayo. Amen? Nandun agad yung nawawala yung ating pananampalataya. Di ba? Hindi na natin alam yung gagawin natin. Kagaya ng mga alagad. Bagamat mangingisda sila, pero hindi nila alam ang gagawin nila. Kaya, agad-agad silang tumakbo sa ating Panginoon at humingi ng tulong. Humingi agad sila ng tulong sa ating Panginoon. Which is, maganda din naman yung ginawa nila. Kasi inuna nila ang Panginoon na tawagan. Ganun ba tayo? Kapag tayo ba ay nakakaranas ng problema, pagsubok sa buhay, nagpapanik agad tayo, di ba? Lahat naman tayo ganun. Nagpapanik agad tayo. Hindi natin alam yung gagawin natin. Kasi, madalas ito yung nangyayari sa buhay natin. Nawala yung outline ko. Ito po yung madalas na nangyayari sa buhay natin. Sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Yesus, minsan, nagpapanik tayo, nagugulat tayo, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Halimbawa, nagka-problema tayo, di ba? Hindi natin alam anong gagawin natin. Napagod tayo,
may mga problema tayo sa buhay. Di ba yan yung mga nangyayari sa atin? Ano pa? Gumulo ang personal nating buhay. O, di ba may mga personal tayong nangyayari sa ating buhay na minsan hindi natin kayang dalhin. Minsan hindi na natin kayang solusyonan. Amen? Ano pa? Nagkasakit tayo. Diba yan ay talagang madalas na nangyayari sa buhay natin. Yung nagkakasakit tayo, hindi natin inaasahan na magkasakit tayo. Diba? Namumroblema tayo. Ano pa? Na-reject tayo. Hindi nasunod yung gusto natin. At nabigo tayo. O, diba? Nabigo ka sa pag-ibig. O, nabigo ka sa buhay. Yung gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi nangyari. Yan yung mga bagyo sa buhay natin. Amen? Na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. But tingnan natin yung ginawa ng mga alagad. Sila ay agad-agad na tumakbo sa ating Panginoon upang humingi ng tulong. Amen? Dapat, yun po yung dapat nating gawin sa buhay natin. Hindi yung agad-agad tayong nagpapanik. Naka-experience na po ba kayo na sumakay ng barko at may bagyo at muntik nang tumaob ang barko? Sino na naka-experience dito? Ayan, si Aki. Ako po, na-experience ko po yon. Nung time po na nasa Onesimo Foundation pa kami, required po sa amin ang pumunta ng Puerto Galera para sa retreat. Every August po yan. Di ba ang August, panahon talaga yan ng ng tag-ulan, bagyo. Nung time po na yon, alam po namin na may darating ng bagyo. Di ba, ilang days pa lang, ina-announce na yan, di ba? Pero, inaantay namin kung i-cancel yung retreat namin. Pero, tuloy pa rin yung namin, yung retreat namin. So, ilang church ba kami? 40 na church kami, times 3. Times 3 po yon. Ibig sabihin, isang pastor, 2 worker, ang kasama. So, ilan na po yon? Parang mahigit 100 ba yun o kulang-kulang 100? Ayan, magandang umaga. Praise God. Mahigit 100 po kaming pumunta doon sa Puerto Galera, sa Mindoro po yon. At si pastor po ay nagpaiwan. Nagpaiwan po siya. Sabi niya, hindi na ako sasama kasi alam niyo naman dito sa lugar natin, bumabaha. Kaya hindi pwedeng 2 kaming aalis. Kaya ako po yung sumama. So 3 days po yung namin. 3 days yung aming retreat. No? Pagdating po namin doon, parating na po yung bagyo. Ibig sabihin, nakabiyahe po kami mga Wednesday. Wednesday po kami nagbiyahe. So, Thursday po, dumating na ang bagyo. Naabutan na po kami ng bagyo doon sa Mindoro. At tabi po kami ng dagat kasi resort po yung pinuntahan namin. So nakita po namin doon, malakas na yung hangin, malakas na po yung mga alon. Kasi harap lang po kami nung resort, nung dagat. So, ang uwi po namin is Friday. Hindi po kami nakauwi. Na-stranded po kami doon. At alam ko po na marami pong na-stranded doon sa isla na yon. Kasi dahil parating po ibig sabihin, bumabagyo na. At hindi po kami pwedeng magbiyahe ng Friday. Wala pong biyahe ang mga barko. Kaya doon na po kami nag-stay hanggang Friday, hanggang Saturday. Saturday po, kailangan na po kaming bumalik dito sa Manila kasi karamihan po sa kasama namin is mga pastor. Paano po yung mga gawain nila pagdating ng Sunday kung hindi po kami makakauwi ng Saturday? Pinilit po naming umuwi. At doon po sa Balatero po kasi yung pier doon, maliliit po yung barko. So kailangan po naming magbiyahe ng 1 oras
from Puerto Galera to Calapan, Mindoro. Kasi nandoon po yung mga malalaking barko. At meron pong biyahe. Meron pong biyahe. 2 barko po ang magbibiyahe. So, nagbiyahe na po kami, no? Nagbiyahe na po kami. At sabi sa balita, ang bagyo po, ang bagyo po ay nasa Batangas na, wala na sa Mindoro. So, ibig sabihin, palayo na. Palayo na, kaya pwede na kaming magbiyahe. So, sa madalit sabi po, nagbiyahe na po kami. Ang dami namin pasahero kasi ang dami pong na-stranded. So, punong-puno po yung barko. Punong-puno. So, madalit sabi po, nagbiyahe na po kami, no? Nagbabiyahe na kami. At habang malapit na po kami sa kalagitnaan na po ng Batangas, Mindoro to Batangas, nagbabiyahe na po kami, bigla pong, nakaupo po kami, yung kasama ko po, kumakain. Kasi tanghali yun kumakain siya. Yung katabi ko po si Pastor Dennis, kilala niyo si Pastor Dennis, yung director po ng Onesimo, tulog siya. Tulog. So, yung iba po, nasa gilid ng barko. But ako po, nakaupo lang kami. Bigla pong, ang lakas po ng alon na, no? First time ko pong ma-encounter, makakita ng alon na lagpas ng ng bahay. Kayang-kaya niya pong kayang-kaya niyang pataubin ng barko nung time na yon. So bigla pong tumagilid yung barko. Tumagilid siyang ganyan. Ganyan po, no? Ganyan. Halimbawa, ito ang barko. May mga tao dito. May mga tao sa gilid. Kasi may terrace naman yun Yung pong nandito nung tumagilid po yung barko, so ano pong mangyayari sa mga taong nandito? Magpapanik po yan, magtatakbuhan, papunta sa gitna. Yung katabi ko po na kumakain, tumalsik po yung kinakain niya sa lakas po ng alon. Ayan. At alam niyo po ba, ang nakita ko doon, kapag nagpanik ka pala, lahat ng tao maapektuhan Lahat matatakot. Matatakot lahat kasi magtatakbuhan ng mga tao. At alam niyo po ba yung mga crew, kung ano yung una nilang ginawa? Ang tawag doon? Pinayapa nila yung mga tao na nagpapanik. Kasi yun talaga yung delikado pala, yung pagpapanik. Dapat lang tayo, yung kalmado lang tayo. Kalmado lang. So, nung time po na yon, yung katabi ko po na si Pastor Dennis, nagising siya. Sabi niya, anong nangyayari? Parang hindi niya alam yung nangyari. So, kung lahat po magpapanik, hindi po maganda ang mangyayari. May posibilidad po na tataob ang barko dahil sa pagpapanik ng mga tao. Kasi ang mga tao nagtatakbuhan. Magtatakbuhan sila, hindi na nila alam yung gagawin nila. Pag nasa barko po kayo, huwag po kayong magpanik. Ang unang-una nyo pong gawin, alam nyo po ba, sa upuan nyo, sa ilalim, may mga may mga salbabida na yan. So dapat yun yung unang-una nating gawin. Kunin ang salbabida at huwag nang magtatakbo o magsisigaw o magpanik. Kasi yun yung yun yung delikado. Amen? So ganun po yung ginawa ng mga nung mga alagad, nagulat sila. Nagulat sila, nagpanik sila. But maganda rin naman dahil ang unang-una nilang pinuntahan ay ang ating Panginoon. Sabi rito, anong sabi rito ng mga alagad? Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng alon ang kanilang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Sabi nila, Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo. Amen? Praise God. So yun yung unang ginawa ng mga alagad. Pinuntahan nila ang Panginoon, ginising nila, at
sila'y humingi ng tulong sa ating Panginoon. So, di ba, tayo bilang, kapag tayo ba ay dumating sa ganitong pagkakataon na binagyo tayo ng problema, minsan sunod-sunod pa nga, di ba? Sunod-sunod ang problema, walang patid. But, tingnan nyo po yung tingnan nyo po yung bagyo. Di ba kahapon dumating ang bagyo? Kailan umalis? Kanina ba? Di ba? Umalis agad. Umalis agad yung bagyo. May bagyo ba na nananatili ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon? Wala po, di po ba? Ganon din po yung ating mga problema. Amen? Dumadaan lang yan sa buhay natin. Dumadaan lang. Kaya wag tayong magpanik, wag tayong matakot. Amen? Ano ba dapat nating gawin? Manalangin, amen? Manalangin, imbis na magpanik ka, imbis na matakot ka, imbis na kung ano-anong gagawin mo, manalangin ka. Amen? Para bigyan ka ng Panginoon ng karunungan. Para bigyan ka ng karunungan kung ano yung gagawin mo. Kasi minsan tayo, kapag tayo nagpapanik na, nawawala na tayo sa direction. Nawawala na yung natin, yung isip natin kung ano yung dapat nating gawin. Amen? Magdasal tayo. Yun po yung napakagandang sandata natin sa mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Kagaya ng ginawa ng mga alagad, di ba? Nagpanik agad sila. Nagsisigaw sila. Amen? Praise God. So, yun po yung magandang gawin natin, ang magdasal. Nakita ni Jesus na nagpanik sila, kaya anong ginawa ng Panginoon? Pinagsabihan sila, bakit kayo natatakot? Sabi ng Panginoon, napakaliit ng inyong pananampalataya. O diba? Nakita agad ng Panginoon. Imbis na gumawa sila ng paraan kung ano yung pwedeng gawin nila, di ba? Sabi doon, napuno ng tubig ang bangka nila. Di ba, fisherman sila, ano pa yung ginagawa nila? Dapat kumuha sila ng timba or tabo para matanggal yung agad, tubig. Hindi, nagpanik agad sila at natakot. At dito nawala. Kasi di ba, kapag tayo ay nagagalit agad, nagpapanik, di ba minsan nauuna yung galit natin eh. Nauuna yung natin, pagkataranta. Ayan, natataranta agad tayo. Alam niyo ba nung time nung nandun ako sa barko, nung muntik nang tumaob yung bangka namin, sabi ko, Panginoon, ito na yata yung katapusan ko. Kasi talagang makikita mo yung napakalaking barko na tumagilid, na ang tagal bago bumalik. Kasi yung alon, susunod kasi yun sa alon, di ba? Yung barko. At syempre, ano pang gagawin mo kundi ang manalangin at tumawag na lang sa Panginoon. Nung time na yon, praise God. So sabi ng Panginoon sa mga alagad, napakaliit ng inyong pananampalataya. Nandun yung pag-aalala nila, pagkatakot, amen? At nawala yung kanilang pananalig. Ang panalangin nila na mula sa takot ay nagpapakita na maliit ang kanilang pananalig kay Jesus. Wala silang dapat ipangamba. Bakit? Di ba dapat hindi sila mangamba? Sino yung kasama nila? Sino yung kasama ng mga alagad nung time na yon? Di ba ang ating Panginoon? So bakit sila mangangamba? Bakit sila matatakot? Kasama na nila ang ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos
nakita na nila, habang sila ay naglalakbay, nakita nila kung ano yung mga ginawa ng Panginoon na himala. Di ba? Nagpagaling siya sa mga may mga sakit. Maraming himala ang ginawa ng Panginoon noong time na yun. Bakit sila natakot? Nakalimutan nila na kasama nila ang Panginoon. Tandaan po natin, palagi nating kasama ang Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, kasama natin palagi ang Diyos. Amen? Dahil kasi doon sa takot nila, dahil nagpanik sila, nakalimutan na nila, nakasama nila ang Panginoon. Amen? Diba sabi nga dun sa sabi sa kanta kanina, walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Amen? Minsan nakakalimutan natin yon. Nakakalimutan natin. Dahil sa takot natin. Dahil sa tayo ay nagpapanik kapag dumarating sa atin ang bagyo o unos ng ating buhay. Sabi ng Panginoon, nasaan? Nasaan na yung pananampalataya ninyo? Kasi nauna yung takot. Amen. Praise God. So ano yung una nating yung pagsunod natin sa Panginoon? Katulad ng mga alagad ng ating Panginoon, sumunod sila sa ating Panginoon. Sumunod sila. Pangalawa is dapat nandun yung ating faith, pananampalataya natin sa ating Panginoon. Glory to God. Pananampalataya, mahalaga po yan. Yung ating pananampalataya. Sabi nga, kung meron ka lang kasing liit ng butil ng mustasa, kung meron ka lang pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, sino pa yung nakakita na rito ng buto ng mustasa? Nakakita na kayo? Gaano kalaki? Napakaliit, di ba? Ang liit-liit lang noon. Halos hindi mo nga makita eh. Maghanap kayo ng gulay na mustasa at tingnan nyo. Sabi ng Panginoon, kung meron lang kayong pananampalataya na kasing liit lang ng mustasa, ang liit lang noon, ang imposible ay magiging posible. Kaya mong gawin ang lahat. Amen. Praise God. Huwag nating gayahin po yung mga alagad na nawala yung kanilang faith dahil lang sa unos o malakas na bagyo na dumating sa kanilang buhay. Alam niyo po ba, tayong mga Kristiyano, dapat hindi na po tayo magugulat kung meron mang problema, pagsubok, kasi dadating at dadating sa atin yan. Amen? Huwag mong sabihin na, ay, anak ako ng Diyos. Dadating at dadating sa atin ang problema. But, sabi rito, maging handa lang tayo. Amen? Maging handa tayo kung anuman ang dumating sa ating problema. At tandaan po natin, kasama natin ang Panginoon. Siya yung tutulong sa atin. Amen? Siya yung tutulong sa atin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Kasama natin ang Panginoon. Di ba may kanta tayo, kasama natin ang Diyos? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako mangangamba. Kasama natin ang Diyos. Amen? Lagi nating tandaan yan. Kantahin natin yan. Amen. Para hindi natin makalimutan na kasama natin palagi ang ating Panginoon. Kagaya ng mga alagad, nakalimutan nila, nakasama nila ang Panginoon, nagpanik sila. Nawala yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Imagine, kasama na nila ang Panginoon, pero nagulat sila. Nagulat sila sa dumating na unos sa kanilang buhay. So tayo, ano ang gagawin natin? Maging ready lang tayo, maging handa. Ano dapat yung paghahandaan natin? Manalangin tayo palagi. Amen? Yan yung sandata natin. Yung ating pananalangin sa ating
Panginoon. Glory to God. So, sino dito yung Sino dito yung maliit man, malaki man ang problema, nakikitaan ng takot at pangamba? Amen. Siyempre lahat naman po tayo, di po ba? But itong aral na ito, pwede nating gamitin. Amen? Pwede nating gamitin ito sa buhay natin. Na anuman ang dumating na pagsubok sa ating buhay, maging handa lang tayo. Maging ready tayo. Huwag tayong magpanik, huwag tayong mangamba. Kasi kapag ito ang nauna sa atin, mawawala tayo sa direksyon. So di ba napakagandang aral ito sa atin? Na bagamat kasama na ng mga alagad ang Panginoon, nandun pa rin yung takot nila. Nakalimutan nila, nakasama nila ang ating Panginoon. Ang problema sa buhay natin, tandaan natin, hindi yan nananatili. Isipin natin na kapag dumating sa atin ang problema, alam niyo ba, di ba ang tao na may problema, halatang-halata mo sa di ba sa aura niya. Kasi malungkot, hindi kumakain, hindi makatulog. Di ba? Yun yung tao na problemado. But tandaan lang natin palagi sa isip natin na, problema lang to. Lilipas din to. Amen? Lilipas din ang problemang ito. Meron akong Diyos. God is greater than our problem. Tandaan po natin yan. Mas malaki ang ating Panginoon kesa sa ating mga problema. Tandaan natin yan. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sinusunod niya ito. Tinutupad niya ang bawat pangako niya sa atin. Amen? Praise God. Kaya, maging ready lang tayo. Maging handa tayo. Be alert. Sabi nga, maging alerto tayo sa anumang dumating sa atin na pagsubok sa buhay. Malaki man ito, maliit man ito, maging handa lang tayo. Amen? Sa mga anak ng Diyos, maging handa lang tayo. Ang magiging sandata natin is prayer. Maging matatag tayo, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dapat, wag nating alisin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? Dapat hindi mawala ang ating faith sa ating Panginoon. Ano pa? Yung pagtitiwala natin sa Kanya. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Kahit kailan, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. At sabi niya rito, sa pagtitiwala natin, sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. At huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Ay, kaya ko to, kayang-kaya ko to. Minsan ganun tayo, di ba? Nakakalimutan na natin na meron tayong Panginoon na kayang gawin ang lahat ng bagay. God is able. Kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Amen? Magtiwala tayo sa Kanya. Kumapit tayo sa pangako ng ating Panginoon. Kumapit tayo or manangan tayo sa ating Panginoon. Hindi sa ating sariling karunungan. Hindi porket kaya mo nang gawin ang lahat ng bagay, nakakalimutan mo na ang Panginoon. Amen? Praise God. At kagaya nung nangyari sa mga alagad, yung bagyo na dumating sa kanilang buhay, diba? Kayang kontrolin ng Panginoon yun. Kayang-kaya niyang kontrolin. Diba? Sabi niya nga rito, bumangon siya
pinatigil sa 26, verse 26, bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. So, ibig sabihin, kayang kontrolin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Minsan tayo, di ba, kapag nagpapanik na tayo, kapag tayo ay natatakot na, hindi na natin nakokontrol yung sarili natin. Amen? Hindi na natin nakokontrol. Minsan, nangunguna na yung galit, di ba? Nagagalit na tayo sa mga nasa paligid natin dahil hindi na natin kayang kontrolin. But, meron tayong Diyos na kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang ating Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Romans chapter 8 verse 28. Romans 8:28. All things work together for good for those who love Him. Amen? Praise God. Tandaan po natin na kayang kontrolin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Anong gagawin natin? Ipagkatiwala lang natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Pati ang buhay natin, ang future natin, di ba? Sabi nga sa Jeremiah, chapter 29, verse 11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? Minsan tayo nawawala na ng pag-asa dahil sa nangyayari sa buhay. Akala natin, wala nang pag-asa yung buhay mo, kaya minsan, may tao na tinatapos na lang yung kanyang buhay dahil sa problema, nagpapakamatay. Amen? Ang mga taong ito, walang Diyos. Hindi siya marunong tumawag sa Panginoon. But tayo, salamat sa Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon. Binago tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. Praise God. At sabi niya rito, pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan, future, hope. Bibigyan niya tayo ng pag-asa. Lagi tayo may pag-asa. Habang merong Diyos, may pag-asa. Amen? Kasi, minsan pag iniisip natin, wala nang pag-asa. Diba ganun tayo eh? Ay, wala nang pag-asa to. Yun yung bukang bibig natin, di ba? Wala nang pag-asa. Tandaan natin, habang merong Diyos, may pag-asa. Habang nabubuhay tayo, may pag-asa. Amen? Kasi pangako yan ng Panginoon. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gagawa at gagawa ang Diyos ng daan para hindi tayo mapahamak. Kaya tandaan po natin na ang nais lang ng Panginoon sa buhay natin, yung pagsunod, pag-serve, di ba? Pag-serve natin sa Panginoon, napakahalaga po yan, mga kapatid, na naglilingkod tayo. Habang nabubuhay, naglilingkod tayo sa Panginoon. At walang yan, hindi nawawala ang paglilingkod. Habang nabubuhay tayo, maglilingkod tayo sa Panginoon. Walang retirement. Walang retirement ang paglilingkod. Tingnan nyo si nanay, Nakita nyo ba si nanay? Ilang taon na ka, nanay? 85? Ha? 85. Nakakapunta pa siya rito sa church kahit umuulan. Hindi na nakakalakad si nanay, naka-wheelchair na siya. Pero tayo, mga bata pa tayo, amen? Malakas pa tayo. Dapat naglilingkod tayo sa Panginoon. Huwag nating kaligtaan yung pagpunta natin sa church every Sunday. Maglaan tayo ng panahon. Ilang oras lang ba tayo nandito sa church? Di ba, 2 oras lang. Minsan sinisilihan na yung puwet natin eh. Ang tagal naman ni pastor mag sermon. May pupuntahan pa ako. O
O di ba? Mga ganun yung isip natin eh. May gagawin pa ako, maglalaba pa ako, magluluto pa ako. Napakahalaga po yung paglilingkod natin sa Panginoon. At sa paglilingkod natin sa Panginoon, iba't iba yung binibigay sa atin na paraan kung paano tayo mag-serve sa Panginoon. May iba't ibang klase tayong gift. At dapat gamitin natin yan. Amen? Wag nating itago. Ayan, wag nating itago. Praise God. Lahat po tayo ay may mga talent na binigay ang Panginoon. At alam niyo po ba, may mga tao dito na ginagawa niya yung gift na binigay ng Panginoon. Dito sa church, alam niyo po ba, bagamat hindi natin nakikita, pero ang Panginoon nakikita. Amen? Nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Panginoon. At mas lalo pa yung pagyayamanin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po yung pagsunod natin, pag-serve natin sa Panginoon, paglilingkod, ano pa? Yung faith, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Gusto ng Panginoon yan. Hinahanap ng Panginoon yan sa atin. At yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon. Inaantay ng Panginoon yan sa atin. Amen? Praise God. Huwag natin kaligtaan yung apat na yan. Yun yung inaantay ng Panginoon sa atin. Diba kagaya nung sinabi ng Panginoon sa mga alagad, napakaliit ng pananampalataya ninyo. Kumbaga, hindi nila ginamit, di ba? Yung talent na binigay ng Panginoon sa kanila, yung pagiging fisherman, hindi nila ginamit agad. Yun yung inaantay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na gamitin natin yung faith natin sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, napakasarap tingnan na yung mga nakikinig, yung mga nakaupo, ay nakikinig. Nakikinig talaga. Kasi alam niyo po ba, diyan nagsisimula yung ating pananampalataya. Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Kaya napakahalaga po na pupunta tayo sa church, uupo, at makikinig. Hindi yung makikipagkwentuhan sa katabi. Kaya pag uwi, tatanungin ng kapatid niya o ng kasama niya sa bahay, ano yung natutunan mo? Ano yung napakinggan mong mensahe nung pagpunta mo sa church? Ang ganda. Sabi niya, maganda daw, pero wala siyang masabi kasi hindi nakinig. Amen? Kaya napakahalaga. Mahalaga yung pag-upo mo dyan at pakikinig mo ng salita ng Panginoon. Amen? So, 4 lang po yung iiwanan ko sa umagang ito. Yung pagsunod natin sa Panginoon, yung ating paglilingkod, pag-serve sa Panginoon. Alam niyo po, nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. Yung example ko lang po, no, yung paglilingkod, pag-serve. Yung natin dito, yung binigyan ka ng magandang tinig, ginamit mo yan sa pag-worship natin sa Panginoon. Yung pag-organ, paghawak ng gitara, yan po ay pag-serve sa Panginoon. Yung meron tayong tagaluto, yan Sister Molly, pag-serve yan sa Panginoon. Di ba iba yung talent na binigay sa atin ng Panginoon? Yan si Albert, siya yung nag-aayos ng ating projector. Nakikita yan ng Panginoon. Yung si Brother Joseph, siya yung nag-aayos ng sound system natin. O di ba? Ayan, meron tayong kapatid na nag-offer siya ng makakain dyan. Di ba? May kape. Di ba? Yan ay part ng pag-serve natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, meron dito, naglilinis tuwing Sabado ng ating church. Yan po ay paglilingkod. May mga kabataan po tayo na yung naglilinis sila.
O di ba? Lahat po yan. Maliit man yan, malaki man yan, pantay-pantay po yan sa tingin ng ating Panginoon at nakikita po ng Panginoon ang lahat ng ating mga ginagawa. Amen? At ang panguli po, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Lagi po tayong magtiwala sa ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong bumitaw. Amen? Huwag tayong, kumapit ka lang palagi sa pangako ng ating Panginoon. Amen po ba? May natutunan po ba kayo? Praise God. Sana po ay hindi nyo makalimutan itong kwentong ito about sa mga alagad ng ating Panginoon. Kung ano po yung mga ginawa nila. Praise God. Asan na po si Pastor? Diyan na. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa pakikinig nyo ng salita ng Panginoon. Alam nyo po, dapat hindi po ako ang magsasalita dito. Doon po ako sa kabila. Nagkaroon po kasi ng, nagkasakit po si Pastor, so medyo mahina pa siya. Amen. Praise God. Tumayo po tayong lahat at awitin po natin yung kinanta kanina ni Kayla, yung walang imposible sa ating Panginoon. Tawagin ko po ang mga music team at tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Awitan po natin at papurihan ang ating Diyos. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi nabulan. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo.